Kinakain ba itong shells na to mga idol? Anong tawag sa inyo nito? Napakaganda po ng shells na to pero hindi ko kukunin yan dahil hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ito kukunin na talaga natin to dahil sigurado hinok ang tawag sa amin nito or timbungan. Ang laking butiti talaga. Pas ka muna baka makalason tayo. Dito na lang tayo sa isang isda na to pero sumablay po pagpaanan natin. Sayang talagang alimusan na yun. Anong tawag sa inyo yan mga idol? Sa amin alimusan or hitong dagat. Ito mga idol ang pinakamasarap gataan lalo na pag malaki ito. Kaso napakaliit pa, sayang naman at napakaamo lang nito kunin. Yan oh, hinahawakan pa nga natin pero kung tutusukin natin yan ay lalabas po ang kanyang mga tinik niyan. Palaki-laki ka muna bago kita kukunin at gagataan. May biglang dumikit na lapu-lapu ay anong tuhog kang lapu-lapu ka. Libre ang prito nito. Sa bandang kanto mayroong aluma na nagpakita. Ang likot nito at ang hirap panain. Pag silip ko sa kabila ay dalawa pala sila no. Nag-uunahan kung sinong papanain ko pero wala talaga akong nahuli. Buti na lang mayroon tayong nakitang isang isda kauri ng danggit. Ito talagang pinakamasarap sa prito. Itong isdang ito. Ang tawag sa amin ito ay talagbago. Sa inyo, anong tawag sa inyo nito? Ang pinakamasarap na prituhin. At dito may kulay itim na isda, bayang. Yan, panain na natin yan. Sama na yan sa ating pangpaksiw at pang-adobo. Sureball talaga ang almusal natin ito. Talagang busog na busog tayo kapag meron tayong pang-ulam. At ito naman, meron tayong nakitang kulay pula na isda. Ang tawag sa amin ito ay baga. Grabe, napakasarap po nito ihawin at napakataba po niyan. Pag inihaw mo yan, tumutulo talaga yung mantika niyan. Kaya maglalaway ka talaga. Kung naglaki-laki lang itong isda na to ay sureball talaga ay gagatan ko. Kaso maliit pa at hindi pa natin pwedeng kunin dahil nga po ay mahirap po yan tanggalin ang tinik. Dito talaga ay natuwa ako sa surahan at pinahabol niya talaga ako ng matagal dahil nga po ayan oh, tingnan nyo, lumalangoy pa siya at napakailap po niya yun. Bigla ba namang tumakbo at iniwan tayo pero tingnan nyo kung ano ang gagawin niya. Ayan no, bumalik po yan siya dyan para may pang-ulam. Sureball talaga o yan. Nagpakita naman siya ulit dahil may liwanag po ng flashlight. Ayan, tuog kang surahan ka. May pang-iyaw na ako talaga sa umaga. Libreng-libre na talaga yung pang-ulam ko. Ayan o, ilang pirasong isda. Solve na talaga yung pang-almusal natin dyan. Meron pa tayong pang-paksiw sa pang-umagahan, pananghalian at meron pa siguro tayong pang-prito sa pangapunan. Buti na lang may nagpakita dito isang lipstickan at pinanangan natin at nahuli po natin yan. Dito sa bandang butas ay meron tayong nakita dito isang Manila kung tawagin sa amin. Pagpaano ko ay sumablay nga po tayo. Buti na lang mayroong pinagbigyan tayo ng kulay pula na baga na isda na ito na masarap sa ihawin. Libreng-libre na talaga yung pang-almusal natin dahil pang-ihaw lang ay solve na tayo. Dito nakita ko si Dib Amigo, may napana pala siyang isda sa malalim na butas. Ang isda po nito ay isdang surahan. Napakasarap po ito sa inihaw. Nagpahirapan nga po talaga kami dito sa malalim na butas dahil po ay napakahirap po ng siniksikan ng surahan na to pero nagtagal naman ay nakuha po namin to. Bago nga namin to nahuli ay talaga namang napahirapan kami nito. Palit-palit nga po pala kami ng sisi nito para lang makuha ang isdang surahan na to. Bali dinublihan ko nga to siya ng para pero hindi to bala. Buti na lang ay tumagos at hindi po nakatanggal ang napakalaking surahan. Sayang naman kung makabitaw ay solve na talaga ang pangihaw. Mga 1 kilo o 2 kilo po ito. Ganito kalaki ay libreng-libre na talaga yung ating pang-almusal o pang-ihaw. Kaya kung masipag ka lang manisid, isang piraso lang ay makakahuli ka na, malilibre na ang pang-ulam mo dahil napakamahal po ng bilihin ngayon, lalo na po isda, napakamahal po talaga ngayon. Ayan, mayroon pong huli yung kasama ko na liptin, napakalaki po niyan at halos magkapareho po sila ng surahan.